Puntahan natin yung bagong setup ni Kuya na pispan sa likuran ng kanyang bahay. Tanungin natin si Kuya kung ano tong kanyang ginagawa sa beginners. Kuya, para saan yung yung kangkong? Ito, para pagka mainit, pwede nilang silungan yan. Oo. Para Oo. hindi masyadong, mayroon silang sinisilungan pag gumaangat sila. Okay. Anong size nitong pan mo? Concrete pan mo? Ito 12 feet by 4. Anong ilalagay mo dyan, Kuya? Alagyan ko to ng pansamantala ng mga fingerlings. Oo. Tapos lalagyan mo ng aerator at saka submersible pump. Gagawa ko siya ng aerator at submersible Okay. para mag-circulate yung tubig niya. Oo. Ano ang pinang-treat mo dyan sa tubig niya? Saan galing yung tubig, Kuya? Dito sa may puso, binumba ko lang to. Inargaan ko siya ng tubig. Oo. Yan ang water source mo, yung yung Nilagyan ko siya ng mga puso. trunks ng saging muna para matanggal yung toxic nitong simento. Mga 2 weeks ko siyang nilagyan ng ganun. Pagkatapos nung tinanggal ko, nilagyan ko siya ng Nitropex. Para yun din ang katulong niya para magkaroon ng lumot itong tubig. So ibig sabihin, Kuya, ready na ito, nalagyan ng ng fingerling. Pagka nakakuha na ako ng fingerlings, dito ko na muna sila ilalagay. Okay. Oo. So ayan, ready na siya. Maliit lang siya pero pwede na ito. Palalagyan ng mga fingerlings, anong size ang ilalagay mo diyan, Kuya? Hindi ko siya lagyan ng 3 inches. Mga siguro 500 na piraso para hindi sila para makalangoy sila ng gusto, hindi sila crowded. Okay. Sige, punta tayo dito. Yung earthen pan mo para saan yan, Kuya? Ito, dito ko ilalagay yung mga pag nakabili ako ng 4 inches o hindi, bibili na ako nung sa breeder, yung mga tig 4 months na. Tapos dito ko na sila ilalagay, dito ko na palalakihin hanggang umabot sila ng 1 year. Okay. Ano ang advantage ng earthen pan, Kuya? Ang earth pan kasi, kahit na hindi mo sila mapakain kaagad, kahit hindi mo sila lagi pakakainin, at least meron silang makukuhang mga organic na nandyan sa lupa. So, hindi rin sila basta magugutom. Tsaka mas maganda pag nasa lupa sila, mas mabilis ang paglaki nila, tapos hindi ka na gagamit ng mga aerator na ipapadaan mo sa kuryente. Bakit wala siyang tubig ngayon, Kuya? Anong gagawin mo dyan muna? Paano ang preparation? Hinihintay ko siyang maubos yung tubig, mag-subside lahat para ibibilad ko muna siya para yung mga ibang microorganism na magiging toxic, kagaya ng mga palaka, yung mga nandito sa loob, mawawala sila. Tapos sasabuyan ko siya ng lime. Saka ko siya uli lalagyan ng tubig. Start na yun para masanay na yung lupa. So big sabihin, Kuya, pag na-dry up yan, ano ang purpose nun pag pinatuyuan? Anong purpose nun, Kuya? Para yung mga microorganism na nandiyan dyan. Yung mga gases, ganon, yung mga toxins, mag-evaporate. Siya mag-evaporate. Okay. Ganon pala yun. Para, sige. Pag nilagyan mo na siya uli ng tubig, so healthy na yung na yung mga isda. Kung yung Kuya, yung tubig ulan, okay lang ba yon? Para sa mga problema dun sa tubig ulan, basta pagkatapos ng ulan, pag nagbawas after ng harvest, da-dry up ulit, dadagdagan mo siya uli ng tubig. So paano pag Kuya, after 1 week, kailangan ba magbawas tayo ng tubig para sa Pwede, once or twice a week? Tubig kasi kusa na siyang kusa siyang bababa. Sip-sip pa, bumababa pa. Then, kaya mag-fill up ka uli, kung saan hanggang saan yung taas ng tubig, dadagdagan mo siya uli para tumaas yung tubig, lumamig yung tubig sa Okay. Kuya, yung paano pag-change na tubig niyan? Dahil concrete pan yan. Ito naman concrete pan, pagka may laman na siya, ang pagpapalit ng tubig, depende na sa yung pH level o yung amoy na nung
May panukat ano, may nabibili ano na panukat sa pH at saka yung yung acidity at saka yung salinity at saka yung Hindi ng tubig. temperature niya kuya, paano? Kailangan may bubong lagi ano? Kahit naman wala siyang bubong, kung sakaling wala pang bubong yung pwede siyang lagyan ng mga dahon ng saging o yung dahon na Tatakpan. dahon ng niyog. Yun, Oo, kalate. silungan ng mga isda pagka Kalate nung size ng 50%. 50% nung size nitong pan, lalagyan mo siya ng dahon. Oo. Para doon sila sisilong, hindi mapenetrate yung init doon sa loob at Oo. ma-maintain yung temperature ng tubig. Gusto nila yung madilim pala, no? Kasi nocturnal din pala yan. Gusto nila yung madilim at saka Pag nagpapakain, sa gabi sila lumulutang. saka sila saka lang parang sila lalabas. Oo. So, big sabihin, sa gabi sila laging kumakain. So, mas maganda magpakain sa gabi, awa. So, mas maganda kung in-start mo siya ng gabi, kagaya ng mag-start ka ng 6 o'clock, tapos 8 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, 10 o'clock. 12 o'clock. Laging ganun, ano? Pwede pang 12 o'clock. Oo. Kaya lang, pagka nagpakain ka ng Ganun at ganun ang oras. Ganun ang oras mo. Kasi masasanay na yung mga isda, malalaman nila kung ano. Naka-memorize na sila. I-memorize na. Paano kuya, kunwari, yung acidic na yung yung tubig ng pan mo, anong gagawin mo Ito naman, pagka yung nalaman mo acidic na yung pan, so magbabawas ka ng 50% lang. Hindi mo pwedeng i-drain lahat kasi maninibago yung isda. Pagkatapos, pag nilagyan mo siya ng tubig, lalagyan konting asin, na yung tama-tama lang, yung hindi siya maalat, para lang mamatay yung mga bad na micro. Mga toxins. Mga toxin. Mga fungus, ganon. Wala yung mga fungus para hindi magkasakit yung mga isda. Oo. Pag mainit naman kuya, ano ang treatment nun pag mainit? Palalamigin, paano? Mainit naman yung Maglagay ng ice? Pwede kang maglagay din ng ice pag yung mainit na mainit. Oo. O kaya maglagay ng trapal dyan sa bandaryan, Yung bandaryan? Ng trapal para hindi mag-penetrate yung init dun sa loob. Or yung sagbo, yung dahon nga ng niyog. Oo, Para okay. yun ang magsilbing silungan ng isda. Kuya, kunyari, lalagyan mo na siya ng fingerlings dyan. Anong size ang gusto mong ilagay dyan, kuya? Kung sakaling malalagyan mo ito ng mga 3 inches, ang Ilang piraso capacity as a beginner? Para as a beginner, pwedeng lagyan siya ng 1,000 para hindi sila maging crowded at makalamoy sila ng maganda. Pagkatapos, pag yung mga sizes, iba-iba ng sizes, tatanggalin mo yung shooters? 20 days. So, mag-sort out ka na kasi may mga may mga Shooters na. Yung Dahil tawag nilang shooter, yung mabilis lumaki. Oo, to avoid cannibalism, kumakain sila ng kapwa nila, yung Para maliliit. hindi sila magkainan kasi yung maliliit, ang mangyayari noon, kakainin na nung Malalaki. shooter. So, kailangan mo kuya na Makain yung shooter, kung hindi mo sila mapapabayaan at hindi sila magugutuman, so hindi rin niya kakainin. So kuya, kunwari, lumaki na sila, iba-iba ng sizes. Anong gagawin mo? Sort out mo na siya. So ang gagawin, bago mag-sort out, kailangan naka-ready na yung paglalagyan ng mga shooter. Maglalagay ka ng trapal dyan. So dito sa portion Dito sa portion na yan. Diyan ka maglalagay muna, Dito maglalagay ako ng trapal na yung 3 meters diameter para tama dun sa mga shooter. Or pag malalaki na sila na umabot na sila ng mga 7 to 8 inches, pwede ko rin silang ilipat na dun sa earthen pan, Oo. So bakit kuya, ginusto mo mag-alaga ng hito? Ano ang pan? Itong hito kasi mas madaling alagaan kaysa sa ibang mga klase ng isda kagaya ng tilapia, yung mga Dahil mas matibay sila, Mas matibay kasi itong Hindi sila madaling mamatay. Na kahit na nasa lupa siya na wala pang walang tubig, hindi sila basta-basta mamamatay. Tsaka in demand, ang market. Hindi man itong Ang market niya. Nagkakaroon siya ng Lalo na pag nag-breeding na, Okay. Sige kuya, pag i-feature din natin yung doon sa kabila mong mga fish pan doon, Okay? Sige, Thank you. Pwede natin ipakita yung mga nasimulan na doon sa kabila. Okay, sige.